Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Ang isi-share kong video sa inyo ngayon ay ang experience ko sa hybrid solar inverter na ito. Kasi nasira ang kanyang ECC. Ito yung bago pa. Napakahalaga ng video na ito sa gumagamit ng hybrid solar inverter at ang nagbabalak pa lang gumamit nito. I-explain ko sa inyo kung ano ang nangyari dito. Okay, ito naka-off sa ngayon. I-on natin yan kasi naka-set up na yan na pwedeng gamitin ang kanyang inverter. Kasi dito ang nasira nito ay ECC, Solar Charger Controller. Makikita ninyo ito, itong isa gumagana. Makikita nyo naman yan ang solar panel, indication ng solar panel. Tapos nire-represent ito. Tapos ito naman ang battery, ito naman ang sa grid. Sa ngayon nakakonect siya sa battery, ang load ito, tapos sa kanyang solar panel. Sa kasalukuyan nagcha-charge siya. Makikita ninyo ang kanyang voltahe galing sa solar panel ay 56, tapos nagcha-charge siya 16 amps. Ngayon, ang nangyari dito, ipapakita ko sa inyo ha. Bubuksan natin tong natin para i-on natin ang ang power, ang DC. Yan. Naka-on na siya. Tapos i-on natin ito. Ayun. Nakita nyo, nag-sign ang solar panel dito dati, tapos nawala ang kanyang solar panel. Okay, so ganito lang status niya sa ngayon. Ganyan kapag inon ko naman ang kanyang normal, kasi na yung normal supply nito, kapag inon ko, magkakaroon dito, yan, antabayanan nyo yan, ayun, nagkaroon na siya, tapos may voltahe na rin dito. Sa kasalukuyan, ang gumagana nito, battery, saka yung kanyang grid type. Okay, halimbawa, inon ko ito, magkakabit yan dyan. I-select natin yan. I-select natin sa 1, priority natin ang grid. I-on natin yan dyan. Tapos, magkukunik na lang yan dyan. Tingnan natin. Ayan, nag-connect na siya. Tapos, at the same time, mag-charge siya. So, ibig sabihin, ang function nito ay parang UPS na lang. Wala na ang kanyang ECC, Solar Charger Controller, kasi nasira ang board sa loob. Ipapakita ko yan sa inyo. Explain ko sa inyo kung ano ang unang naging setup ko dito. Okay. Ito ang naging experience ko dyan. Itong itong hybrid solar inverter na ito. Ang dilaw na ito. Ang rated power niyan ay 1.2 kilowatts ang kanyang solar input, maximum voltage, voltage open circuit 135 volts DC. Ang unang setup ko niyan, tatlong series, 1, 2, 3. Ang isang panel 210 watts, tapos 19.69 volts ang kanyang voltahe, rated niya. Kapag siniris natin yan, ang resulta ay 59.07 volts DC. Maaring tumaas ng konti, depende sa sikat ng araw. Okay? Ang function nito, napakaganda. Ganyan ang function niyan. Sa ibang video, i-explain ko rin ito kung anong setup ko niyan. Ganyan ang function niyan. Kasi ito, naka-series din na tatlo. Okay? Ganyan ang function. Walang problema. As in, walang problema yan. Ang pangalawang setup ko, nagdagdag naman ako. Yan, 4 na. 1, 2, 3, 4. Same ratings yan. 210 watts, 19.69 volts DC. Pare-parehas yan. Kapag siniris natin yan, ang resulta ng voltahe ay 78.76 volts DC. Ang nangyari sa kanya, minsan umaga, ito, hindi nagkukunik. Nagmamalfunction yan. Hindi nagkukunik. Minsan naman nagkukunik. Tatandaan nyo po 4 na series. Ito, nagdi-disconnect yan minsan. Minsan hindi nagko-connect, minsan nagdi-disconnect. Okay? Tapos, para ma-reset yun, ino-off lahat. Okay, hard reset. Off lahat ng breaker bago siya magbalik sa dati mag-connect. Ganon ang ang nangyayari kapag nung kinunik ko ang 4. Hindi ko alam ang iba kung nakaranas nito. Hindi ko alam kung sa quality ng hybrid solar inverter na ito. At least, ma-share ko sa inyo kung ma-experience nyo ito. At maalala nyo ang video nito kung napanood nyo, nagkaroon na kayo ng idea.
para maiwasan ang bagay na itong mali. Okay? Ang quality nito, hindi ko alam kung naranasan nyo ito. Ngayon, nag-sit up naman ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sinit up ko yan. Sinit up ko yan, 6. Tapos, parehas pa rin. 210 watts, 19.69 volts. Volts DC. Series connection, 118.14 volts DC. So, 118.14 volts DC. Sa baba pa rin yan ng maximum voltage input. 135 volts DC ang aking dinagdagan ko lang ng 118 volts sa 135 minus may allowance pa ako na 16.86 DC. Pero ang nangyari po, nasira itong aking ECC, ang ECC ng inverter na ito. Yan po mga kababayan ha. Tingnan natin kung masisilip natin ang plate nito para makita ninyo. Ayun. Ang MPPT nito 15 to 135 volts. Yan o. Ganito po ang nangyari. So sa ibang video ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman nito, tapos ang kanyang ECC, kung ano nangyari doon. Ganun po ang nangyari dito. Sa una, 3 maayos, walang problema. Dito nagmamalfunction, sinubukan ko pa rin kasi ang voltahe naman ay nagtutotal ng 118, ibig sabihin kaya naman kasi 135 volts DC maximum ang design ng inverter na ito. So bali bumili ako ng isa, may bago na. Pwede ko ba rin ito magamit as an UPS, o kaya pwede din ako maglagay nito, like for example this one, ipindutin natin ito, tapos i-priority natin ang battery. Yan. To. Yan. Okay. So, ibig sabihin lang, ang solar ko, nag-charge dito, tapos, yes, nakakunik dito ang solar, sina-charge niya ang battery, tapos, ito nakakunik din sa battery nito, ito nakakunik din sa battery nito. Kung ito ay 1.2 kilowatts, ang total ng load ko na pwede kong gamitin ay, ilan na yun, 1.2? So, 2.4 kilowatts na ang pwede kong gamitin kapag ito'y sabay. Okay? May tig dalawang outlet yan. Silipin nyo. Yan. Ito. 1, 2. Ito sa isa, ito sa isa. Tapos ito normal. In case of emergency, pag wala yan, kapag pinatay ko, tatanggalin ko yan lahat. Tapos dito ko i-connect. Okay mga kababayan, yan lang po ang pinaka-importante dito. Ito na i-share ko ang experience ko dito. Baka sakaling ma-encounter nyo at pag gumamit kayo nito at na-encounter nyo ang ganito, wag nyo nang idiretso kasi gano'n na talaga ibig sabihin. May problema sa quality ng hybrid solar inverter. Hindi nasusunod ang 135 volts DC voltage open circuit. Thank you po sa inyong panonood.